Magandang araw mga kaibigan! Ating puntunghayan ang ikatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang I'm Falling For You. Kaya't kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din subscribe button, ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Narinig niya ang malakas na singhap ni Marie. Binitawan naman siya ng gwardya. Lumingon siya. Maging ang lalaking nakasabay niya sa elevator ay halatang na-shock sa narinig. Namayani ang nakakabinging katahimikan. Tanging ang tunog ng aircon ang maririnig sa paligid. What? Hindi na ituloy ng lalaki ang sasabihin nito. Napuno ng pagtataka ang mukha nito, ngunit agad ding naglaho iyon. Gusto niyang pagsisihan ang nagawa. Sa katunayan, nais niyang tumakbo palabas nang makita niya ang nanlilisik ng mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Tumaas baba ang dibdib nito dahil sa pinipigilang galit. Tiningnan nito si Marie. I-cancel mo ang lahat ng appointment ko ngayong umaga, Marie. Binalingan siya nito ng tingin. And you, napaatras siya. Pumasok ka sa loob, mautiridad na utos nito. Halatang sanay na itong pasunurin ang sino mang kausap nito. Dahil maging siya ay walang nagawa kundi sumunod dito. Para siyang robot na lumakad papasok sa conference room. Ni hindi ito tumabi para bigyan siya ng daan sa pinto, kaya pinagkasya niya kanyang katawan sa maliit na awang. Hindi na iwasang magkadikit ang kanilang mga braso at tagiliran. Para siyang napaso. Bumungod sa kanya ang isang mahaba at oblong na conference table. Wala sa ayos ang ilang table chair niyon. Siguradong iyon ang ginamit ng mga kamiting nito kanina. Nasa loob siya ng malaking conference room at may makapal na salamin na nagsisilbing pader at bintana. Marahil itanaw ang kalsada sa ibaba niyon. Nagulat pa siya nang marinig ang pagsara ng pinto. Nalingunan niya ang lalaki na nakatayo na sa kanyang likuran. Maupo ka, sabi nito sa mapanganib na tono. May palagay siya na anumang oras ay maaari itong sumabog dahil sa ginawa niya. Pero naisip lamang niya na gawa niyang kunin ang ilang oras nito. Hindi nga ba't pinakakansila nito ang mga appointments nito? Kaya dapat na niyang samantalahin ang pagkakataon. Umupo siya sa swivel chair na malapit sa pinto. Mas madali siyang maririnig ng mga tao sa labas kapag may ginawa itong masama sa kanya at sumigaw siya. Pero sino naman ang tutulong sa kanya? Siguradong walang magkakalakas ng loob na pumasok doon. Napatingin siya sa glass wall. Mahihirapan siyang basagin iyon para tumalon kung sakasakali. Lihim siyang natawa sa kanyang naisip. Ipaliwanag mo sa akin ngayon ang sinabi mo kanina sa labas. Tiyakin mo na magugustuhan ko ang sasabihin mo dahil kung hindi ay may mga pulis na dadampot sa iyo sa ibaba. Diretso sa kulungan ang bagsak mo. Wika nito. Dumagundong sa loob ng silid ang boses nito. Dalawang swivel chair ang nakapagitan sa kanila. Napalunok si Alex. Parang biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Alam niya na hindi ito nagbibiro. Si Wendy nga ay nagawa nitong ipahanap at ipakulong. Siya pa kaya na naglakas loob na pasukin ang teritoryo nito? Naghihintay ako, miss, at huwag mong sayangin ang oras ko. Ako nga po pala si Alexandra Amparo. Pakilala niya sa sarili. Hindi kasi niya alam kung paano umpisahan ang sasabihin. Hindi ko kailangan ng pangalan mo. Paliwanag ang kailangan ko kung bakit mo sinabing buntis ka. Galit nang sabi nito. Nasabi ko lang iyon para mapilitang kang kausapin ako. Nakayukong sagot niya. Hindi niya magawang tumingin ng diretsyo rito. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Kilala mo ba kung sino ang kaharap mo? Napilitan siyang mag-angat ng tingin dito. Namumula ang mukha nito dahil sa galit. Tinatanong kita, babae. Alam mo ba kung anong iskandalo ang ginawa mo? Napapitlag siya at saka huminga ng malalim bago sumagot. Alex ang pangalan ko. At alam ko na kayo si Miko Del Mundo. Mahinahong sagot niya kahit pakiramdam niya ay napakasikip na malaking silid na iyon para sa kanilang dalawa. Wala akong pakialam kung ano ang pangalan mo. Dahil gusto mo lang akong makausap, ay gumawa ka ng kasinungalingan. Ngayon pa lang ay gusto na kitang ipadampot sa mga pulis dahil sa panggugulong ginawa mo sa opisina ko. Sabi nito na naniningkit pa rin ang mga mata.
Please Mr. Del Mundo, pakinggan po muna ninyo ang gusto kong sabihin. Pakiusap niya rito. I'll give you 1 minute para magsalita. At kapag wala kang magandang nasabi, you'll be sorry sa katangahang ginawa mo. You act like you're from the slums. Umahon ang galit sa kanyang dibdib dahil sa pang-iinsulto nito, subalit pinigilan niya sumambulat iyon. Siya ang pumunta roon at siya ang may kailangan, kaya sa ayaw niya at sa gusto ay dapat niyang tanggapin ang panlalait nito. Ngunit hindi niya napigilan ang paniningkit ng kanyang mga mata. Parang bigla siya nagkaroon ng lakas na harapin ito. Gwapo lang pala ito pero napakasama ng ugali nito. Tungkol kay Wendy Mariano o pinunta ko rito, Mr. Del Mundo, pag-amin niya. Tama na ang ginawa niyang pagpapakumbaba. Hindi sapat na dahilan ang paghingi niya ng pabor para payagan niyang maliitin siya nito. What are you talking about? Pumunot ang noo nito. Si Wendy, iyong mandurukot na pinakulong mo sa Quiapo. Nabagman sa kalooban niya na gamitin ang salitang mandurukot ay wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang sabihin iyon para maalala agad nito ang tinutukoy niya. Hindi ito kumibo, parang may malalim na iniisip ito. Naalaala ko na. So, anong ginagawa mo dito? Baliwalang tanong nito. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sa bagay, noong makita pa lamang niya ang gusali nito, ay naisip na niyang hindi mahalaga rito ang nawalang pera nito. Barya lang iyon para dito. At sa katulad nito na lubhang abala, hindi na nito pag-aaksayahan ng panahon ang isang small-time theft na tulad ng kanyang kaibigan. Nakakulong po ngayon ang kaibigan ko, sagot niya. Kahit suntok sa buwan ay lihim siyang nagdarasal na sana'y mapalambot niya ang tila batong puso nito. I know, dapat lang iyon sa magnanakaw na katulad ng kaibigan mo, matigas na sabi nito. Napangiwi siya. Masakit talagang magsalita ang milyonaryong ito. Mata pobre, anang isip niya. Pero hindi talaga siya masama, sir. Napilitan lang siyang gawin iyon dahil sa kahirapan. Cliché, wika nito sa sarkistikong paraan. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? High school lang ang natapos ko, sir. Pero alam ko kung anong ibig sabihin nun sa Tagalog. Inis na sabi niya. Mata pobre talaga ito. Good, sabi nito na inuga-uga pa ang kinauupuang chibil chair. Kaibigan mo siya. Ang ibig sabihin ay pareho kayo ng trabaho. Hindi ito nagtatanong. Mas kumpirmasyon ang nasa likod ng tinig nito. Tumaas pa ang isang kilay nito na sabihin iyon. Magkaibigan kami, sir, pero hindi ibig sabihin nun na mandurukot din ako. Kaya huwag kayong mag-alala. Ligtas ang wallet mo at ang mga gamit mo rito. Hinaluan niya ng sarkasmo ang kanyang tinig. Masyado na kasi siyang naiinsulto sa mga sinasabi nito. Hindi mo pa rin ang sinasagot ang tanong ko kung bakit pumunta ka rito. Sabi nito na parang hindi narinig ang kanyang sinabi. Alam ko pong mali ang ginawa ng kaibigan ko. Kaya nga po pumunta ako rito para humingi ng dispensa at para makiusap na sana ay bigyan ninyo siya ng pagkakataon na makapagbago. Sa pagkakataong iyon ay nagpakumbaba na naman siya sa harap nito. Gusto mong iurong ko ang reklamo ko sa kanya? Para ano? Para makapandukot ulit siya sa Quiapo? Natitiyak ko na hindi lang ako naging biktima ng kaibigan mo. Nagkataon lang na sa akin siya minalas. Mas mabuting magbagong buhay siya sa loob ng kulungan, matigas na sabi nito. Unti-unti na naglalaho ang natitirang pag-asa niya. Aalis yata siyang bigo. Tapos na ang 1 minuto. Siguro naman ay malinaw na sa iyo ang sagot ko at wala na tayong dapat pag-usapan. I'm too busy so you can go now. Pagtataboy nito sa kanya. Tumayo ito. Tumayo na rin siya at humarang sa daraanan nito. Gagawin ko ang lahat ng gusto niyo, Mr. Del Mundo. Basta pakawanan lang ninyo ang kaibigan ko. Kahit magpakaalipin ako sa iyo habang buhay para lang mabayaran ng perang nawala sa iyo ay gagawin ko. Mabilis na sabi niya para pigilin ito sa tangkang paglabas nito. Tinitigan siya nito. Kapag kuwan ay bumuntong hininga bago nagsalita. Bakit mo ginagawa ito? Magkaibigan lang kayo, di ba? Dapat ay ang mga magulang niya ang pumunta rito at nakiusap. Hindi ikaw, sabi nito. Mababa ang tono nito kaya nagkaroon uli siya ng kaunting pag-asa. Patay na ang kanyang ama.
Si Tita Wilma naman ay hindi magawang humarap sa inyo dahil sa matinding hiya. Sagot niya. At bakit ikaw? Pwede ka namang manahimik na lang. Sila na lang ang natitira kong pamilya. Pinupkop nila ako nang maulila ako. Kaya nakahanda akong gantihan ang mga tulong na binigay nila sa akin. Pinagmasdan siya nito. Hindi niya alam kung ano ang nasa isip nito. Gagawin mo lahat para sa kaibigan mo? I heard it a while ago. Nagtaas uli siya ng tingin. May nakita siyang kislap sa mga mata nito. Sigurado siyang naaalo ito. Kung para saan iyon ay hindi niya alam. Tumango lamang siya dahil parang biglang naniyo ang kanyang lalamunan. Kinakabahan siya. Baka may binabalak ito na masama. Kukunin kitang bodyguard, sabi nito. Bodyguard? Gulat na tanong niya. Tama ba ang narinig niya? Seryoso ba ito? Yes, Lady Bodyguard, sabi nito. Sinundan niya ito ng tingin na bumalik ito sa pagkakaupo sa swivel chair. I have a younger sister. My one and only sister. Patricia is rebel girl. Huwag mo nang itanong kung bakit. Dahil kahit ako ay walang maibibigay na sagot. Hindi siya kumibo. Hinayaan niyang magpatuloy ito sa pagsasalita. Hindi naman talaga bodyguard ang dapat itawag sa iyo. Actually, mas bagay sabihin na spy. Yes, gusto kong i-report mo sa akin ang lahat ng ginagawa niya. Ha? Bakit hindi detective ang kunin mo? Hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig. Matino ba itong kausap niya o baka naman niloloko lang siya nito? Hindi lang ganun kadali ang gagawin mo. Kapalit ng kalayaan ng kaibigan mo ay bibigyan kita ng 1 buwang palugit para mapagbago ang kapatid ko. Make her a fine young lady. Kapag hindi mo iyon nagawa sa loob ng 1 buwan, masanay ka na lang na dalawin sa kulungan ang kaibigan mo. Dagdag na sabi nito parang hindi narinig ang kanyang tanong. Bakit ako? Kung ikaw nga hindi magawang baguhin ng kapatid mo, ako pa kaya? Bakit hindi ka na lang kumuha ng professional na aayos sa buhay niya? Hindi siya nakikinig sa kahit sino, kahit sa akin, at natatakot ako na mga maling tao ang sinasamahan niya. Sabi nito na parang hindi narinig ang tanong niya. Tumingin ito sa ibang direksyon. Nahuli pa niya sandaling paglamlam ng mga mata nito. Pero bakit ako? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya. Ano naman ang magagawa ng isang high school graduate na katulad niya para ayusin ang buhay ng isang spoiled brat na kapatid nito? Ang alam lang niya ay magpatakbo ng tricycle at kumpunihin iyon kapag nasisira at itinitirik siya sa daan. Binibigyan ko lang ng pagkakataon ng kaibigan mo. Tinatanggap mo ba ang trabaho? Naghahamong tanong nito. Hindi. Halos malula si Alex habang pinagsasawa niya ang kanyang mga mata sa loob ng mansyon ni Miko Del Mundo. Noon lang siya nakapasok sa ganoong kalaki at kagandang bahay. Nasa gitna siya ng maluwang na bulwagan. Dumako ang kanyang tingin sa mataas na hagdan. Pabilog iyon at may red carpet pa. Bagay na bagay sa isang prinsesa ang bumaba roon. Napansin niya na walang kahit isang sopa sa kinatatayuan niya. Ang naroon lang ay ang isang malaking piano na nasa gitna na rin ng bulwagan. Marahil ay doon ginaganap ang sayawan kapag may handaan doon. Maraming pasikot-sikot kaya siguradong maliligaw siya kapag gumala siya sa malaking bahay na iyon. Nang pumuntong hininga siya ng maalaala ang dahilan kung bakit siya naroon sa mansyon ni Miko. Noong pumunta siya sa opisina nito 2 araw na nakakalipas, ay matindi ang pagtutol niya sa hinihinging pabor nito kapalit ng kalayaan ng kanyang kaibigan. Palabas na siya ng conference room na magbago ang kanyang isip. Iyon lang kasi ang tanging paraan para matulungan niya si Wendy. Tumingala siya. Nakita niya ang napalaking chandelier na siguradong matatakluban siya kapag bumagsak sa kanya. Bilog iyon na pababa kaya patusok ang dulo niyon na nakaturo sa sahig. Kumikislap iyon dahil sa mga kristal na nakapalibot doon. That's a Swarovski crystal chandelier. Gulat na palingon siya sa pinagmulan ng boses. Nakatayo si Miko sa di kalayuan. Naka-jogging pants ito at maluwang na t-shirt. Katulad pa rin noong unang makausap niya ito. Seryoso pa rin ang mukha nito. Mas bata nga lang itong tingnan ngayon kumpara noong naka-business suit ito. Dahan-dahan ito lumakad palapit sa kanya. Tumingala ito sandali sa chandelier sa katumingin sa kanya.
Hindi niya masyadong naintindihan ang sinabi nito. Pero natitiyak niyang iyon ang tawag sa chandelier na nasa itaas niya. You're here. Mabuti naman at hindi nagbago ang isip mo. Sabi nito, wala naman akong pagpipilian, di ba? Ikaw ang may hawak ng alas. Aniya sa sarkastikong paraan. At dito na po nagtatapos ang 3 kabanata ng ating kwento. Samahan niyo po ako sa mga susunod ko pang kabanata. Maraming salamat po.